Magandang umaga po at ngayon po ay ikaapat ng unang linggo ng Hulyo 2021 at sa biyaya ng Panginoon buhay po tayo at tayo po ay nakaabot na sa ikapitong buwan nitong 2021 at pinagdiriwang nga po ito ngayong buwan ng nutrisyon at napakahalaga po ito sa atin sapagkat kalimitan ang mga Pinoy ay madaling mamatay. Bihira po yung nakakaabot ng 100 pataas. Yun po ang realidad ng buhay o kaiklian ng buhay ng mga Pinoy. So, bibigyan ko po kayo ng mga dahilan kung bakit umiikli ang buhay ng mga Pinoy. Nung una, sa panahon ng itong mga Kastila, ang mga Pilipino ay may sinasabing humahaba ang buhay. Bihira po yung namamatay ng maagap. Bakit kaya po? Dahil ang mga Pinoy ay may tinatawag na polo. POLO, ito po yung forced labor na ginagawa. Yung tinatawag na kinakailangan ang bawat mga Pilipino ay magtatrabaho. Meron silang age bracket na magtatrabaho sila sa government o doon sa pamahalaan ng mga Kastila. At ito'y napakaganda sapagkat sila po ay na-ehersisyo, yung kanilang mga taba ay natutunaw at napakaganda rin sa ang resulta ng kanilang mga ginagawa. Ito po ay ayon doon sa mga pag-aaral, ang ginagawa nila yung mga barko. Sapagkat yun nga po nung una ay ang mga Kastila ay may galleon trade na tinatawag at ito ay kaya nga sila nakapunta sa Pilipinas gawa nga lang sa spices, paghahanap ng mga itong katulad ng sili o anumang bagay na pangsahog sa pagluluto. Ngayon, nung dumating naman ang mga Amerikano, sinasabi nga maraming mga Pilipino na nagkakasakit. So nakakasyak naman. Sa mga Kastila, pinahirapan yung mga Pilipino pero humahaba ang buhay. Pero nung dumating din yung mga Amerikano at sila na po ang namahala sa ating bansa ng mga ilang panahon, ay nagkaroon na ng karamdaman itong mga Pilipino. Dahil nga ang itinuro ng mga Kastila, mali pala, ng mga Amerikano, ay ito pong pagkain ng mga matatamis. Tsokolate ang ibinigay sa mga Pilipino at ang mga Pilipino sinasabi nga pong nahilig sa matatamis. Kaya nagkaroon ng diabetes, nangangamatay sa iba't ibang komplikasyon sa diabetes, o anumang bagay na sanhi ng pagkakaroon ng mataas na sugar sa katawang lupa. Kaya yun po. At by faith principle na tinawag na walang gawa, magtiwala sa Diyos, parang si Juan Tamad nga, na ang Diyos naman ang magpapagaling ng karamdaman. Kaya kahit sa mga pastor ay marami ang namamatay, minsan ay nakikita ko yung mga pastor, nakakalungkot sa kanyang kamatayan, na stroke o anumang bagay. Kaya dapat ay maalagaan ng mga lingkod ng Diyos, ng mga pastor o mga ngaral, ang kanilang kalusugan. Kaya gusto ko po kayong dalhin sa Lucas, Kabanatang 2, talatang 52. Ito ba kinuha ko doon sa matandang Biblia, ang Biblia, sapagkat maganda po ang pagkakasalin dito. Napakaliwanag kaysa doon sa bagong ginagamit ko, yung 2005 na Biblia na wala yung sinasabing pangangatawan. Okay, basahin ko na po. Sabi rito sa Lucas, Kabanatang 2, talatang 52, lumaki si Jesus. So, ibig sabihin, ang Panginoon ay nagbibinata na. Dahil nga noon ay 12 years old na rito ang Panginoon. Kaya si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan. So, nung una kapag ikaw ay 12, meron tinatawag ang mga Hudyo na yung nakalimutan ko na yata dahil nga sa tagal ko nang hindi rin nakakapag-aral ng mga ganon, son of the law o anak ng batas, yung Deuteronomy, yung librong sinulat ni Moises na sinasabi yung Pentateuch ay kinakailangang alam ng mga nasa edad na 12 pataas na yon. Kaya ito po ay kinakailangan ma-memorize nila o kaya mapag-aralang mabuti. At ang Panginoon ay humuhusay
So, ang IQ niya ay napakataas. Huwag na natin sabihin na siya ay God sa time na to. Dahil nga, ang Lucas ay, ito po ay sinulat sa pagiging tao ng Panginoon. Pero ipinapakita rito na kahit na ganoon ang Panginoon, nagkatawang tao, ang kanyang karunungan ay hindi napabayaan. So, lumaki siyang matalino at sa pangangatawan. Bagamat hindi natin alam kung ano ang uri o klase ng pangangatawan ng Panginoon, minsan sinabi ko ang Panginoon ay macho o talagang guwapito, ganyan-ganyan. Dahil nga sinasabi nga yung sa chapter 4 ng Juan, ang pagkakasabi ng babae doon ay wala akong asawa. So sinasabi ng iba na inaakit ng babae yung Panginoong Hesukristo. Kaya sabi na po, tama ang sinabi mo, wala kang asawa sapagkat nakailang asawa ka na. Ganon pagkakasabi. Pero maganda pa ang katawan ng Panginoon. Maaring mataba, hindi ko masasabing mataba siya sapagkat ang wag naman magagalit yung matataba. Kinakailangan talagang magpa-sexy ang mga matataba o magpa-macho. At kung talagang ganun ang katawan, hindi ibig sabihin talagang pangit yun, no? May mga cute, yan, yung mga chubby, mga cute yan. Hindi ko sinabing pangit yan, ha? Baka magalit naman sa akin yung mga kakilala ko. Sila ay mga magaganda. At ngayon po ay ano po, ano ang application na makukuha natin dito? At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan. So napakahalaga po na kahit bata pa, ang bata ay mahalaga na ipagamot na. Eh sasabihin ng iba, bakit ipapagamot? Nung unang panahon naman, iba yung noong unang panahon kaysa sa kasalukuyan. Nung una, wala pang pollution. Ngayon ay napakarami na pong pollution. At ang bata noon ay nakakapaglaro kahit saan. Ngayon po ay ang nakakalungkot. Alam niyo po ba kung bakit ang bata ay nagkakaroon ng sakit? Gawa sa mga magulang. Nakakasyak naman po yun, ha. Yung ilang magulang, ha. Hindi naman lahat ng magulang. Gawa po doon sa mga ilang magulang. Bakit? Tingnan niyo po, pag nasa loob ng bahay, maliit lang ang bahay dito sa Metro Manila. Ito po yung tinutukoy ko, Metro Manila. Maliit ang bahay, pero kalimitan ay punong-puno ng usok. Hindi naman nasusunog yung bahay. Pero bakit punong-puno ng usok? Yun po sa paninigarilyo. At ang bata po ay nakakasinghot sapagkat napaka-sensitive ng bata, kaya nagkakaroon ng sakit yung mga bata. Kaya yung iba po, makikita natin ang balat ay pangit, medyo mahina ang baga. Minsan ito po ay dahilan sa paninigarilyo. Kaya nga yung iba, tatanong ko nga yung isa na bakit nagkaroon ng busyo, yung ganon. Sa pagre-research ko, kalimitan din ay gawa din ng paninigarilyo. So yung isa kong dating coach sa chess, dahil naglalaro ako dati ng chess, nagkaroon ng malaki dito, busyo ang tawag. Goiter, gawa nga po sa paninigarilyo. Talaga namang chain smoker. Kaya yung mga chain smoker, makikita natin, kalimitan ay nagkakaroon ng goiter. So, minsan kasalanan nila. Kaya yung mga bata nahahawa dahil nasisinghot nila. Alin po nasisinghot? Yung usok. At ano pa, ang mga bagay na hindi ko naman sinisisi yung mga nanay o mga magulang, sa kakulangan din ng nutrition. Naalala ko yung sabi ng kwento ng nanay ko na yung tatay ko ay nung magkasakit yung aking kapatid na panganay ay ang sinasabi lang ay kaya ng mga herbal yan. Naniniwala ako sa herbal, hindi ko sinasabing ano, kailan nagre-research ako, ano ba yung tinatawag na dosage. Hindi yung ibig sabihin pag uminom ng herbal ay magaling na. Yun ang iba parang magic yung herbal. Hindi po. So kinakailangan pag-aralan ano yung mga combination, mga ganyan, parang chemical element na pag hydrogen and oxygen nagiging H2O, naging water. Ganun po 'yon. Ngayon, kaya ang kapatid ko raw ay sakitin nun. Nagkakaroon ng mga sugat. Sumunod na ipinanganak yung kapatid kong babae at nang makita nga nung tatay ko na nagkakasakit din, ipina-ospital na. At sa akin naman ay pinabakunahan na. Ganun po. So, bawat panahon ay may pagbabago. Kaya mahalaga pong ang mga bata ay pabakunahan na. Kaya lang kalimitan, sabi ko nga doon sa isa kong sinabi noon, kapag ikaw ay yun nga po, Kristiyano, dinagdagan ko na ngayon, huwag kang makikipagkaibigan sa mga theologian.
Bakit po? So, kung makikita natin ngayon, ang epekto, ano po ang naging epekto? Yung vaccine, lumabas na may ano po, na may 666. Yung vaccine ay may magnet. Yung vaccine ay may microchip. So, sino po ang nagpakalat niyan? O, tatanong natin, anong evidence na mayroon sila? Sasabihin nila, mali ang science, mali si doktor, pera-pera, di po ba? Kaya, maraming namamatay. Ilan na pong namatay ngayon sa COVID? COVID lang po ha. Ang katwiran namin ay, lagi-lagi namang may namamatay. Pero pag sinabi mo na may mamatay doon sa kanyang pamilya, magagalit yan sa'yo. Kaya nga po, kinakailangan yung bata ibabakuna. Hindi po masama ang bakuna, hindi po yan tatak ng demonyo. Kaya ngayon isa hinahamon ko ang sabi sa Biblia, ang may tatak ay saan po? Sa dito o sa noo. Kung sa puwet ako nagpatatak. Dahil yung sinabi ng Biblia O dito po ba ay pag nagpa-inject ako ay tatak ng demonyo? Minsan nawawala yung common sense. Nagiging bobo tayo. Yun nga ang salita. Mabuti pang Panginoon. Pagkabata, mataas ang IQ Baka naman kaya nagiging bobo nga yung tingnan natin ngayon sa panahon natin ngayon. Ano pong hawak ng bata? Puro laro. Yung ibinigay ni Yorme, mahal na Yorme, yung ibinigay niyo pong mga gadget, talaga ba sa pag-aaral na ginagamit? Magandang maiimbestigahan din kung ang mga bata talaga ay natututo o talagang gumagaling ang mga bata. Hindi dahil dun sa pagbibigay ng gadget, dahil dun sa mga laro na inilalagay, dinadownload dun sa gadget na, dahil malaki po yung tablet na ibinigay ng government para lamang makapag-aral yung mga bata. Kaya yun ang nakakalungkot po. So, yung vaccine ay hindi masama. Kaya hanggang bata pa, pabakakunahan na po nyo yan. Hindi totoo yung mga sinasabi. Dahil habang, sabi nga, napahamak ang bayan sa kakulangan ng kaalaman, kaya kinakailangan mahusay tayo. Dahil pag tinignan natin yung mga history, yung mga research, kalimitan ang laging inilalagay sa isipan ng mga sabihin natin religious leader o mga theologian na nag-aaral ng so-called Bible ay puro ano po, negative. Na puro demonyo. Wala, titingnan nyo pag kayo ay pumasok sa mga religious gatherings, minsan ang napapag-usapan, puro satanas, demonyo, gawa ng demonyo yan. Pag yung mga ganyan, yung mga kalamidad na dumarating, kaya nakakalungkot po mga kapatid. Kaya kinakailangan na po, mula pa pagkabata, maging matalino na. At ito nga, yung pangangatawan ay maging maayos. Dahil naniniwala ko na kapag ang bata ay sakitin, kahit anong talino niyan, nahadlangan ng sakit yung kanyang katalinuhan. So mahalaga po kaya mga nanay, ngayon ay buwan ng nutrition, pakainin niyo po ng maayos yung mga anak niyo. Huwag lugaw, huwag puro lugaw. Huwag po. Bagamat mahalaga rin ang lugaw, pero hindi naman laging lugaw. Para lang yung bata o kaya yung Huwag po, huwag. Then, sa patuloy po tayong basahin natin yung kabanatang 2, talatang 52. Sabi po rito, at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Okay, lumaki si Jesus na maayos na may maayos na PR. Okay, sabi dito, lumaki si Jesus na may maayos na PR. Ano po ang PR? Public relations. May maayos siya. Saan po may maayos? Sa sinasabi? At sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Maging sa Diyos at sa tao, ang Panginoon ay may maayos na pakikisama. Nung ako ay naging Kristiyano, ako po ay pumasok sa isang denomination ng isang born again church. Nawalan ako ng kaibigan. Ano pong naging dahilan? Akala ko, anak na ng demonyo yung mga hindi ko ka-relihiyon o ka-denomination. Yun ang naituro sa akin.
Kaya nga, doon nga sa seven churches, ano sabi nung sumulat ng Panginoon, doon sa sinasabi nga na, may against ako sa iyo, anghel. Ito yung sinasabi ng pastor, hindi po ito yung iglesia. Bagamat pinagtatalo yung iba na ito yung iglesia, sabihin mo, hindi may laban ako sa inyo. Hindi kundi may laban ako sa iyo. Yan, mahusay ka pero meron kang nakalimutan yung pag-ibig, sabi doon. Ito po nakalimutan natin yung sa Diyos, love our God, sabi nga doon, mahal na natin ang Diyos ng buong puso at pag-iisip, at mahalin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Yan po ang napakahalaga, mahalin natin ang ating kapwa. Kaya mahalagang mahalin din natin ang ating sarili. Kung sinasabing mahalin natin ang ating kapwa, dapat mahalin natin ang ating sarili. Huwag po tayong pangit. Kaya tinuturo ko dun sa aking mga estudyante na huwag maging pangit. Bakit po? Ano ba ang nagiging dahilan ng pagkapangit? Stress, nakakalbo. Hindi naman lahat ng kalbo ay gawa ng stress. Pero may nakita po kami dyan na dahil nga sa stress ay nakalbo yung tao. Pero nung nagkaroon kami ng gathering, pinasaya yung tao, alam mo, natuwa siya, humahaba yung buhok niya. At naging long hair siya. Naging, hindi ko na alam ngayon kung nasa na siya, naging isa siya sa mga security guard. Yan ang kanyang naging trabaho nun. Kaya mahalaga mga kapatid, yung pagiging makadiyos at makatao. Yan po tatandaan natin, makatao, may PR, public relations. Merong PR doon sa mga tao. So yan lang po mga kapatid, yan ang masasabi ko sa inyo sa buwan ng nutrisyong ito, palakihin ang bata sa maayos na kalusugan. At paano po, ang bata po ay dependent sa magulang, kaya mga nanay, mga tatay, huwag niyo naman pong kumbaga sa katulad ng isa ay bata pa ay dinodroga na, huwag naman pong ganun. Bata pa ay nakakasinghot na ng sigarilyo, huwag naman po ganun. Ang bata po ay lagi niyong pa-check up sa doktor. Ngayon, ang tanong, wala ang pera. Meron pong itong tetag na public health, itong ating barangay, ay meron pong mga clinic yan. Yan po ang totoong barangay ha. May mga barangay na walang clinic. Dapat maimbestigahan din yun bakit walang ganon na hindi man lamang yung mga senior na tutulungan, yung sa location ng barangay, wala man lamang mga events na para sa ganon ay yung mga tao ay maging malusog. Walang gamot na pwedeng ibigay ang barangay. Dapat po may mga ganyan yan Dapat ma-revive yung talagang ano ba yung pinakadahilan bakit nagkaroon ng mga kapitan, ng itong mga ba't namumuno sa isang barangay, at ano ang gagawin ng mga naroon na nakahalal. Dahil alam niyo po ba na malaki rin ang bigay ng government sa bawat barangay. Hindi po maliit yan. Kaya tungkulin din ng mga namumuno sa barangay na yung mga ibinigay na ayuda o tulong ng gobyerno national ay maitulong din sa mga tao. Kaya nga lang ang nangyayari, pag malapit ang eleksyon, naroon na ang lahat ng tulong, ayuda. Yun na po ang nakakalungkot. So yun lang po, at pagpalain po tayo ng Panginoon at yung mga nakikinig naman po ito po ay magpatuloy kayo sa pagbibigay ng challenge o kaya ay pag-iingat sa yung may mga anak. Kinakailangan po maging malusog ang inyong mga anak. Kaya tayo po manalangin. Lord, salamat po at sa time na to ay ang salita mo sa sino man makakarinig nito, makakapanood nito ay pagpalain mo po. Maintindihan niya ang kahalagahan ng pagiging nanay o tatay upang ang kanyang mga anak ay lumaking maayos, malulusog, at mayroong pagkatakot sa iyo at mayroong maayos na relasyon sa mga tao. Kaya salamat po. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. So, congratulations doon nga sa nakasagot na ang may pinakamasarap na luto na nagustuhan ni Mr. Ayan po. Yung luto ni Rebecca dahil siya po ang nagluto.
ng pagkain nang sabihin niya kay Jacob na, Jacob, kumuha ka ng kambing at aking papatayin upang ilutuin at ibigay sa tatay mo. At sabi naman Jacob, naku, baka ganito. Hindi, akong bahala, sabi ni Rebecca. At yun nga po, nasarapan si Jacob. Hindi si Jacob, si Isaac. Yan. Kaya yun po, congratulations. Yun naman ngayon, ay nawa, yan, magpatuloy lang. Ayaw kong sabihin kung may tumama na. Alam niyo kaya hindi ko inilalagay yung sagot. Baka mapahiya yung iba. Yung ibang pastor o yung mga dahil alam niyo po baka limitan ang hindi nakakasagot. Huwag naman magagalit ay mga pastor. Yan po ang nakikita na sa scripture, minsan sila po ay hindi talagang well-informed sa mga nangyayari. Yung iba naman mahusay talaga. Congratulate doon sa mga mahusay. Kaya yun po God bless you po sa inyong lahat.